piyesta dito bukas, alam ko, sa Santa Rita. Ayan, merong karera ng bisikleta. Yung mga nauuna, oh. Ganyan dito sa amin, karera ng kalabaw pag may fiesta, karera ng bangka. Dati may bangka ngayon, inalis na nila eh. Tapos ngayon dito sa Santa Rita, bisikleta naman. Masaya nga naman, ayun sila, oh. Sila, tumatakbo sila ng 40, 42. Ito na yung ano, ito na yung finish line. Paunahin natin sila para hindi na tayo maka-istorbo. Ito, dito sila liliko. Pangalawang balik. Bili ko lang ng gamot si Edwin. Dito tayo. Ito na guys, Brudan. 3,000 ano yan, 3,200. Pero matagal naman gamit yan, siguro mga nasa 2 weeks. Ayan, hindi natuloy yung ulan, nagbabalak na ulan kahapon. Tinangay ng malakas na hangin. So ayan, nagpapatubig si Edwin. Ayos guys, sa nakikita ko maganda na yung ano ng talong. Ayan, kapal na ng dahon. Dati naglagas yan eh. Iba kasi yung ano, iba kasi yung tubig ulan, hindi katulad ng patubig. Ganyan, hindi sila sob sa ano. Tsaka pag ulan, lahat laganas na sumisingaw yung init ng lupa. Kumbaga lumalamig siya, which is yun ang maganda sa halaman. Tsaka nabawasan yung ano guys, nabawasan yung kuto tsaka yung hanip. Ang ganda. May lagula na eh, lalo lang may laguna eh. Alaguda bulong. Ayun yung gamot. Ayun oh, pati nga yung balat ko sobrang dry na sobrang init. Yan, nagkaroon tayo ng hadhad. Pupunta muna ako sa ano, sa Arayat. Merong ano dun eh, magaling na doktor na sa balat, derma. Ang daming pila. Oh, nako, hindi tayo aabot. Ano lang siya eh, half day lang siya. Kailangan pala maaga.
better luck next time. Tanghali na tayo, alas 10 na eh. Wala mga alas 7 andyan na tayo para alas 6. Parang ayaw kong iwanan ng ng pati ko sa katawan Anong nabili niyong ulam? Gigi tsaka meron pang ulam kahapon pakbit. Naku po, yung gulay parang na Hindi, bago yan. bago ba to? Bandang huli tayo bumibili ng gulay. Magkano isang balot na to? 25. Mura lang naman pala. Meron akong na-discovering foliar. So try natin dito. Pag gumanda, i-recommenda ko sa inyo. Kasi yung sa farm 1, na-sprayan ng isang beses lang ni Edwin, nakita ko yung mga bulaklak niya. Dumami tapos lumapad yung mga dahon. Nagberde siya. So try muna natin dito. Saka pag gumanda yung resulta, pwede nating i-recommenda. May mga bungang maliliit, di ko alam kung magtutuloy ito Pag hindi, siguro bawasan natin ang sanga sa ilalim. Magpo-pruning tayo. Kasi yung sa ilalim wala na yan Hindi na yan magkaano ng bunga sa taas ang magkakaroon yan. Ayan yung mga maliliit na yan. Ayun tayo kain. Pakbit ninyo. Miss ko yung gulay Masarap natin para may bagong isda ginisang gulay. Ay, saan po kain? Saan gamot ang kalabasa? Mata. Paano? Pali ng mga mata. Ano yung gusto mo? Piyestang bukas Santa Rita, may ulan yan no? Alam ko yung umuulan pagka Fiesta Santa Rita. Benso dyan. Saan dating niya? Sabay.
Yeah. May nagpapa-shoutout sa'yo. Si Mike M. Mike M. Chowking ba? Yeah, shoutout. Shoutout Mike! Chowking! Yan, shoutout po. Shoutout po. Idol ka ni Sir Mike eh. Kaya pwedeng kunin yung papaya natin dito. Hindi pa. Ay, pwede na ito isa. Yun o. Bukas makalaw, pwede na to. Tapos meron kasunod dalawa. O, then meron tayong appetizer. Bukas baka pwede na to. Makalawa. Yun nga palang sinasabi kong gamot. Ano siya guys, foliar siya. Try kong mag-order sa online kasi walang nabibili dito sa agri supply. Subukan muna natin kung ayan, nakapag-spray nga si Edwin dito ng isang beses pero parang ang ganda na ng resulta. Ang gagamit natin dito sa mais, tapos sa talong doon sa kabila, pag medyo maganda yung naging resulta, ayan, tsaka ako iano sa inyo, mapakilala. Ang sabi sa akin, yung 4 liters yata, 4 liters or 5 liters, yung isang galon nasa 5,000 daw yata. So maghintay tayo ng mga ilang araw kung makaka-order tayo online. Ang dami sisiw. Kanila sisi. Sisiw, ang dami no. Bakit? Ay nakatali naman eh. Ngayon guys, ito yung aabangan natin. Yan, yung mga bago na yan. Sana makuha ulit natin yung tonelada, pero this time maganda yung presyo, 30, 35 hanggang 40, depende sa ganda ng talong. Ano, marami na ako nakikita ng ganyan. Mga ilang araw, 1 week, hintay tayo ng mga 1 week. Yan, tumigil silang mamunga eh, kaya yung huling pitas natin 15 banda, 150 kilos na lang, tapos ang laki ng inatras. Well, expected naman natin yun kasi dumarating sa yan, sa buhay ng talong yan, yung bigla silang titigil mamunga, tapos magre-recover, maglalagas ng buhok maglalagas ng dahon, tapos magre-recover, tapos balik na naman sa dati. Yan. Ayun o, daing maliliit, tsaka maganda na yung ganda na yung size nya. Tapos maulan na ng isang beses, lalong bubulas yan. So maghihintay na naman tayo ng mahigit isang buwan bago tayo maka-harvest ng marami. Ang palaya, ito kahit pa paano naman nakaka-harvest tayo, kahit pa 200 kilo lang. Wala yung in-order kasi namin in-order namin ang patola 1 month before, more than na kami. Kaya lang nung isang araw tumawag at hindi daw, siguro hindi nila napalaki ng maayos kasi nga mainit. Ang alam ko ini-incubate pa nila ini-aircon. So nag-extend sila ng hanggang June 1. Maghihintay pa tayo ng 10 days pa. So naiinip ako dahil katulad niya, wala tayong kasunod na harvest and wala tayong kasunod na halaman. Yung talong doon wala pang masyadong bunga. Itong mais tagal pa to,
Isang buwan pa mahigit yan. Naiinip ako pagka ganyang natitenga tayo sa trabaho. Well, hindi naman sa trabaho, actually may ano naman, kaya lang yung income ba natitigil. Kaya kung minsan naiisip kong magdagdag ng rerentahang lupa. Actually guys, itong katabi namin, itong kay Konsehala, yan, shoutout kay Konsehala. Plano ko sanang kunin to, 2 hektarya to eh. At least dyan na lang tayo, hindi na tayo lalayo. Pero ang problema kasi dito, may deep well dito, kaya lang natuyuan daw, hindi na kumukuha ng tubig. Actually nakausap ko na si Konsehala tungkol dito, kaya lang hindi ko tinuloy. Ito, medyo mataas to eh, magandang balagan to para sa ampalaya. Yan o. Yung nasa dulo ng talungan na to, ano yan, 8,000 square meter. Tapos itong diretso na to, 1,200 square meter. Ay, 10,200. So saktong 2 hektarya. Kaya kung mapapansin nyo, mas mataas siya ng konti. Hindi pa to nabalagan, hindi pa to natamnan ng ampalaya, kaya ito yung maganda. Kaya lang, kung maalala nyo si Dodong, yan si Dodong, ang ginawa niya yung kubo dyan, naghalaman siya dyan. Shoutout sa mga nakakilala kay Dodong. Kaya lang yun nga, kinancel ko yung pag-arkila dito dahil kasabay-sabay eh. Magre-renew ako ng farm 2 sa Bagong Sikat, 50,000. Tapos darating yung Ampatola, mahigit 40,000. Itong tatamnan ng mais, 30,000. So sabay-sabay. Sabi ko baka hindi ko kayanin. Ngayon niisip ko kung kikita tayo dito sa maisan, ito yung kukunin ko kung papayag ulit yung si Konsehala. Kasi dito pagka tagulan, medyo tagilid tayo magtanim dyan. Palay lang pwede dyan. Dito pwede, medyo mataas siya. So yung plano ko minsan hindi natutuloy dahil maraming dahilan. Unang-una na yung budget, tsaka yung kukuhanin nating magtatrabaho, diba? Aligo pa tayo, potang bagya. Oh, Hindi ako magpera. na itsura ko pakiramdam. Magpaymawid. So iniisip ko, yan katulad yan, wala tayong kasunod, walang natenga, diba? Plano ko na yun dati, mag-expand pa tayo. Gusto ko talaga guys, ampalaya. Gusto kong mamuhunan sa siguro 1 hektarya, ganon. Dahil iba yung ampalaya. Nasubukan ko na 2 beses. Tumama tayo ng magandang presyo, magandang kita. Imagine kung tumama tayo ng presyo sa 1 hektarya yung ampalaya natin. Well, actually yung doon, yung balag doon, almost 8,000 square meter, kulang ng 2,000 square meter para sa 1 hektarya. So malaki-laki na yun. Sana matuloy yung natin, yung ampatola natin. At sana kumita para yung plano natin matuloy. At pasensya na kayo guys kung wala tayong harvest ngayon, ulitin ko. Pero soon, hindi naman tayo titigil hanggat kaya natin. Soon magkakaroon ulit yan, babalik tayo sa dating harvest. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat. Kita tayo bukas sa IJN.